King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1408. Tumakas ang commander. Umalis at ipagtanggol. Agad na nagutos ang Ancient God Blue Distance. Ngayon, ang tanging pag-asa nila ay ipagtanggol ang Celestial Net Sect at maghintay ng mga reinforcement. Whoosh! 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 Ang mga taong kumawala sa Celestial Net Sect ay agad na umatras pabalik sa loob. Hindi ko akalain na magpapadala ang Blazing Gold Race sa isang rank 9 Ancient God. Nag-aalalang sabi ng isang maputi ang buhok. Siya ay walang iba kundi ang Sect Master ng Celestial Net Sect, isang rank 8 Ancient God. Ang matandang iyon ay dapat na Ancient God Dark Crow ng Blazing Gold Race. Mataimtim na tinitigan ng Ancient God Blue Distance ang lantang matanda. Yung malupit at uhaw sa dugo na Ancient God Dark Crow na gustong manghuli ng mga kaaway at dahan-dahang pahirapan hanggang mamatay. Isang nasa katanghaliang gulang na Ancient God ang biglang nanginag. Lahat ng tao sa Celestial Net Sect ay biglang nakaramdam ng mapang-ipang fog na namuo sa kanilang mga puso. Kung ang isang tao ay walang desisyon na magpasabog sa sarili, ang pagkatalo sa Ancient God Dark Crow ay nangangahulugan ng pagdurusa ng walang katapusang pagdurusa. Celestial Net Sect Master, ang defensive array na ito ay hindi magtatagal ng napakatagal. Kunin ang ilan sa mga disipulo ng Celestial Net Sect at i-activate ang Sect Protecting Array. Agad na sumigaw ang Ancient God Blue Distance. Sige. Umalis ang Celestial Net Sect Master. Ang Celestial Net Sect ay isang napakatandang pangkat na 4.5 bituin, at ang mga reserba nito ay hindi maaaring maliitin. Ang Celestial Net Sect ay minsang umasa sa Sect Protecting Array nito para saktan at itulak pabalik ang pinakamataas na rank 8 Ancient God. Kasabay nito, nagpadala ng mensahe ang Ancient God Blue Distance na humihiling ng mga reinforcement. Hihihi, nakakatuwa lang kung lumalaban ka. Ang Ancient God Dark Crow ay tumawa ng nakakatakot. Bahagya niyang ikanaway ang isa niyang kulubot na kamay. Atake! Sigaw ng higanteng nasa katanghaliang gulang. Boom! Pinagsama-sama ang iba't ibang apoy sa isang napakalaking tsunami ng apoy na bumagsak laban sa defensive array ng Celestial Net Sect. Sandali. Agad na sumigaw ang Ancient God Blue Distance. Ang lahat ng miyembro ng Celestial Net Sect ay nagsimulang magbuhos ng divine power sa hanay. Ama, ano ang gagawin natin? Ang Ancient God Ice Origin ay may takot sa kanyang mukha at medyo nalilito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang rank 9 Ancient God ng Blazing Gold Race, at mayroon ding pinakamataas na rank 8. Ang kanilang panig ay tila walang pagkakataong manalo. Ang Ancient God Ice Origin ay may sapat na talento upang magkaroon ng kaunting pag-asa na maging isang God Lord. Ayaw niyang mamatay dito. Ang Ancient God Ice Origin ay wala ring determinasyon na magpasabog sa sarili, ngunit ang pag-iisip lamang kung ano ang mangyayari sa kanya kapag siya ay nakuha ng Ancient God Dark Crow ay naging dahilan upang tumayo ang kanyang buhok. Sa sandaling ito, lumabas si Zhao Feng mula sa kanyang palasyo. Nagulat ang Ancient God Blue Distance kay Zhao Feng. Bagamat kara-rating lang ni Zhao Feng, ang Ancient God Blue Distance ay orihinal na walang intensyon na labanan si Zhao Feng. Orihinal niyang nilayo na magpahinga sandali si Zhao Feng at pagkatapos ay ipadala siya sa ilang simpleng misyon, ginagawa ang kanyang makakaya upang ilayo si Zhao Feng mula sa labanan. Ngunit ngayong lumitaw na si Zhao Feng, naalala niya na si Zhao Feng ay isang peak rank 8 Ancient God na magiging kapaki-pakinabang sa larangan ng digmaan. Zhao Feng, humanda ka para pigilan ang pag-atake ng kalaban. Agad na tumawag ang Ancient God Blue Distance. Sa labas ng defensive array. Bakit may isa pang pick na rank 8? Medyo nagulat ang higanteng lalaki. Ang Celestial Net Sect ay nagkaroon lamang ng isang pick na rank 8 Ancient God sa Ancient God Blue Distance. Gayunpaman, kahit na may isang dagdag na tao ngayon, dahil tinawag niya ang isang rank 9 Ancient God, ang Celestial Net Sect ay wala pa ring pagkakataong manalo. Ang taong iyon, si Zhao Feng. Ang mga mata ng Ancient God Dark Crow ay kumikinang habang nakatitig kay Zhao Feng. Sa ilang kadahilanan, nang makita ng Ancient God Dark Crow ang composed na mukha ni Zhao Feng, hindi maipaliwanag na nakaramdam siya ng pagkabalisa. Bilisan mo at basagin ang array. Ang Ancient God Dark Crow ay sumigaw. Swish! Kasabay nito, lumitaw ang isang itim na sibat sa kanyang kamay.
Isang malupit na itim na apoy ang bumaril mula sa sibat, na sumasailalim sa kayumangging apoy na tumataas mula sa katawan ng Ancient God Dark Crow. Break. Ikinaway ng Ancient God Dark Crow ang sibat, itinuon ang malupit na enerhiya ng apoy ng sibat at pinaputok ito. Roar. Isang maitim na kayumangging dragon na 1,000 talampakan ang haba ay mabangis na umungal, niyanig ang kalangitan. Ang dark brown na dragon, kasama ang mabangis na pag-atake ng iba pang miyembro ng Blazing Gold Race, ay bumagsak laban sa defensive array ng Celestial Netsect. Cling. Basag. Ang defensive array ay agad na nabasag, at lahat ng nasa loob ng array ay agad na naging galit na galit sa pag-aalala. Zhou Fang, bakit wala kang ginawa ngayon lang? Sinusubukan mo ba kaming saktan? Agad na tumahol ang Ancient God Blue Distance habang binaril niya ng malamig na tingin si Zhou Fang. Hihihi, mamatay ka na. Ang Ancient God Dark Crow, hawak ang kanyang likod na sibat at napapalibutan ng brown tyrannical flames, na sinisingil sa Ancient God Blue Distance at Zhou Fang. Celestial Netsect Master, magmadali at i-activate ang Sect Protecting Array. Ngumisi ang Ancient God Blue Distance habang sumisigaw. Boom! Biglang, hindi mabilang na mapusyaw na asol na mga daloy ng liwanag ang lumitaw sa likod ng Ancient God Blue Distance. Ang mga daloy ng liwanag na ito ay lumipad sa himpapawid, na nagsasama-sama sa isang nanginginig na asol na dragon. Ang Ancient God Blue Distance ay pinaghiwalay ang kanyang mga braso, naglabas ng hindi mabilang na nagyayelong daloy ng liwanag, na lumikha ng isang napakalaking bagyo ng yelo. Boom! Parehong ang napakalaking asol na dragon at ang bagyo ng yelo ay sumalakay sa Ancient God Dark Crow. Hihihi, masyado mong minamaliit ang matandang ito. Ang Ancient God Dark Crow ay nagsimulang kumaway sa paligid ng kanyang sibat, na nagpapadala ng sunod-sunod na alon ng madilim na kayumangging apoy. Boom! Bang! Crash! Ilang sandali lang bago tuluyang nalipol ang bagyo ng yelo ng Ancient God Blue Distance. Maging ang asol na dragon na nilikha sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Celestial Netsect Master at ang upper echelons ng Celestial Netsect ay paulit-ulit na itinutulak pabalik. Buzz! Ang divine power ni Zhou Fang ay nagsimulang lumakas habang siya ay naghahanda sa paghampas. Zhou Fang, haharapin mo ang pinakamataas na rank 8 habang hawak namin ng Celestial Netsect Master ang rank 9 Ancient God. Iniutos ng Ancient God Blue Distance. Tumango si Zhou Fang at tumingin sa higanteng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang higanteng lalaki ay nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban sa dalawang elder ng Celestial Netsect, ang isa ay rank 8 at ang isa ay isang peak rank 7. Hahaha, mamatay ka para sa akin. Biglang na-activate ng higanteng lalaki ang kanyang bloodline energy. Boom! Swoosh! Ang kanyang buong katawan ay naging transparent na parang salamin pati na rin ang hindi kapani-paniwalang matigas. Ang mga gintong tato ay kumikislap habang ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng napakalakas na apoy. Ang pinakamataas na rank 7 Celestial Netsect Elder ay agad na pinalipad, nagsusuka ng dugo. Thunder Flame Feast. Tinitigan ng higanteng lalaki ang rank 8 na matanda, pinagdikit ang magkabilang kamao, at nagpakawala ng mapanirang bowl ang apoy. Boom! Isang bowl ang apoy na kasing init ng lava ang dumidiin ng may pagdurog na momentum. Ang rank 8 na elder ay naging mapusok. Nagpakawala siya ng maraming malalakas na pag-atake gamit ang kanyang espada, ngunit lahat ng ito ay nadurog ng bowl ang apoy. Ang naga-apoy na mainit na bowl ang apoy ay dudurog na sana sa kanya, ngunit biglang, isang panaginip na pilak na figure ang bumaril sa harap ng matanda. Buzz! Inipon ni Zhou Fang ang Chaos Origin Divine Power sa kanyang kanang kamay at sinuntok. Isang kamao na gawa sa dark silver energy at nababalot ng kakaibang force field na lumalamon ang bumangga sa bowl ang apoy. Boom! Bang! Naputol ang bowl ang apoy, at nilamon ng maitim na pilak na kamao ang ilan sa enerhiya ng apoy bago nagpatuloy pasulong. Paano? Nagulat ang higanteng lalaki. Bagamat pareho silang rank 8 Ancient Gods, ang kanyang pinakamataas na kasanayan ay ganap na dinurog ni Zhou Fang. Boom! Nagpaputok pa ng ilang kamao ang higanteng lalaki bago tuluyang nagtagumpay na basagin ang maitim na pilak na kamao. Ito si Zhou Fang. Tinitigan ng higanteng lalaki si Zhou Fang na hindi makapaniwala.
Bilang miyembro ng Blazing Gold Race, natural niyang alam ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Zhao Feng. Batay sa kanyang nalalaman, si Zhao Feng sa panahon ng kanyang pagkawala ay isang rank 7 ancient god ngunit ngayon ay hindi inaasahang isa na sa pinakamataas na rank 8. Siya ay orihinal na naniniwala na si Zhao Feng ay sabik na pataasin ang kanyang antas ng cultivation, na nag-iiwan sa kanya na talagang mahina, ngunit tila hindi ito ang nangyari. Sa kabilang banda, ang Ancient God Blue Distance at ang Celestial Net Sect Master ay muling itinulak pabalik ng Ancient God Dark Crow. Mukhang si Zhao Feng ang may kapangyarihan. Ang Ancient God Blue Distance ay nagkataon na nahuli ang higanteng lalaki na nagmamadaling gumagamit ng ilang pag-atake upang basagin ang pag-atake ni Zhao Feng. Ngayon lang, iyon ay Chaos Origin Divine Power. Ang spiritual race ay walang maraming mga diskarte para sa mga Ancient God upang linangin, kaya ang Ancient God Blue Distance ay nagawang hulaan mula sa divine power ni Zhao Feng at sa kanyang mga diskarte ang sining na nilinang ni Zhao Feng. Ang Chaos Heaven Void Origin Technique. Ang kapangyarihan ng sining na ito ay nakasalalay sa bilang at lakas ng intent ng isang tao. Ngunit nahirapan na ang isang normal na tao na linangin ang isang intent na maging pantay sa antas ng paglilinang ng isang tao, lalo pa ang paglilinang ng higit pa. Bukod pa riyan, ang pagsasama-sama ng lahat ng intent ay isang mahirap na pag-asa sa sarili nitong karapatan. Ngunit ngayon lang, ang Chaos Origin Divine Power na ginamit ni Zhao Feng ay higit na lumampas sa pinakamataas na rank 8. Hihihi, may oras ka pa bang magpapansin sa iba habang inaaway ang matandang ito? Mabangis na tumawa ang Ancient God Dark Crow habang ang kanyang dark brown na apoy ay bumaril patungo sa Ancient God Blue Distance na parang kidlat. Dark Flame Extermination. Ang Ancient God Dark Crow ay winalis ang kanyang sibat sa hangin. Boom! Swoosh! Ang madilim na kayumangging apoy ay pinagsama sa isang napakalaking alon na umahan patungo sa Ancient God Blue Distance. O hindi. Ang Ancient God Blue Distance ay naging malungkot habang sinusunog niya ang divine power. Gamit ang isang lihim na sining, bumuo siya ng isang transparent na kristal na hadlang. Crack! Ang mga alon ng apoy ay dumating ng paulit-ulit, walang katapusang hamampos sa kristal na hadlang. Sa ika-4 na round, nabasag ang hadlang ng Ancient God Blue Distance. Crack! Lumipad siya pabalik, bumagsak sa isang gusali. Ancient God Blue Distance. Nag-aalalang tumawag si Celestial Net Sect Master. Bilang miyembro ng Blazing Gold Race, nagkaroon ng mabigat na depensa ang Ancient God Dark Crow. Ngayon lang, nagawa niyang baliwalain ang asol na dragon at naglunsad ng matinding pag-atake laban sa Ancient God Blue Distance, na agad na tinalo siya. Whoosh! Isang malakristal na liwanag ang bumaril mula sa mga guho. Sa pagdaan sa Ancient God Ice Origin, dinala siya nito sa isang espesyal na dimensyon. Pagkatapos, agad na sumabog ang Ancient God Blue Distance na may bilis na maihahambing sa isang rank 9 Ancient God at tumakas. Dahil dito, parehong natulala ang Celestial Net Sect at ang Blazing Gold Race. Ang pinakamalakas na tao sa Celestial Net Sect ay ang Ancient God Blue Distance, at ngayon, kinuha niya ang kanyang anak at tumakas. Hindi. Ang Celestial Net Sect Master ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Nawalan din ng ganang lumaban ang ibang miyembro at tulala silang nakatayo. Hahaha, tumakas ang commander mo. Ito ang estilo ng spiritual race. Nagsimulang tumawa ang Ancient God Dark Crow. Si Zhao Feng ay medyo hindi nakaimik habang pinapanood niya ang Ancient God Blue Distance na tumatakbo. Ang divine power na maaari niyang gamitin ay ang divine power na mayroon siya noong siya ay nasa peak rank 8, ngunit bago pa niya mapatay ang kaaway na peak rank 8, tumakbo na ang Ancient God Blue Distance. Zhao Feng, wala kang pagkakataong manalo, kaya bakit hindi sumali sa Blazing Gold Race? Sa anumang kaso, wala kang bloodline na spiritual race. Kapag natalo na ng Blazing Gold Race ang spiritual race, magiging iyo pa rin si Zhao Yufei. Tinitigan ni Ancient God Dark Crow si Zhao Feng at nagbigay ng masamang ngiti. Ang pagkakita kay Zhao Feng kanina ay hindi maipaliwanag na nakadama sa kanya ng pagkabalisa, ngunit ngayon na ang Ancient God Blue Distance ay tumakas, gaano man kalakas si Zhao Feng, kahit na siya ay mas malakas kaysa sa isang regular na peak na rank 8, wala pa rin itong kabuluhan. Ganoon ba? Bahagyang ngumiti si Zhao Feng.
Ito ang kanyang unang labanan, kaya tiyak na ayaw matalo ni Zhao Fang. Elder, hulihin muna natin siya. Pagkatapos mong pahirapan siya ng kaunti, natural na siyang susuko. Ang higanteng lalaki ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti habang siya ay umaban, na nagpapalipat-lipat ng divine power. Hindi mo alam ang lugar mo. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Fang, at agad na nagsimulang punan ng space-time intent ang lugar. Swish! Naglaho siya sa orihinal niyang posisyon at lumitaw sa likod ng higanteng lalaki. Spatial blink. Walang pakialam ang higanteng lalaki. Pinaandar niya ang kanyang malakas na pisikal na katawan at naghanda para sa malapit na labanan. Swoosh! Isang maputik na dark silver sword ang pumulupot sa kamay ni Zhao Fang at pagkatapos ay tumusok sa katawan ng higanteng lalaki. Paano ito nangyari? Natigilan ang higanteng lalaki. Ang kanyang matipunong katawan ay tinusok ni Zhao Fang. Ang higanteng lalaki ay gustong magpumiglas, ngunit nakita niyang napakabagal ng bawat galaw niya. Higit pa rito, ang kanyang divine power ay nasa kaguluhan at mabilis na nauubos, at hindi siya makalaban. King of Gods, Kabanata 1409. Pagbabaliktad at pag-atake. Paano? Humagulgol ang higanteng lalaki. Bilang isang miyembro ng Blazing Gold Race, hindi niya maisip kung paanong ang isang tao sa parehong antas ng cultivation ay madaling makalusot sa mga depensa ng kanyang pisikal na katawan. Bukod dito, ang divine power sa kanyang katawan ay nagugulo at mabilis na nauubos. Nag-slow motion ang bawat galaw niya kaya hindi siya makalaban. Swish! Plush! Hinugot ni Zhao Fang ang Chaos Origin Divine Sword mula sa higanteng lalaki at pagkatapos ay ibinalik ito muli. Lumamon at sumipsep. Hindi lang hindi hamina ang Chaos Origin Divine Sword ni Zhao Fang, talagang lumalakas ito. Ang kakilakilabot na puwersa nito ay palm-unit sa higanteng lalaki, na nagtalo sa kanya sa katawan at kaluluwa. Ang lahat ng ito ay nangyari ng biglaan kaya't nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. Ang nawalan ng pag-asa na Celestial Net Sect Master at mga miyembro ng Celestial Net Sect na lahat ay nakatingin ng diretso kay Zhao Fang. Pinatay ni Zhao Fang ang pinakamataas na rank 8. Sabi ng Celestial Net Sect Master sa natarantang boses. Hindi niya akalain na mangyayari ito pagkatapos tumakas ang Ancient God Blue Distance. Ano ang nangyayari? Paanong ang pinakamataas na rank 8 nanograms Blazing Gold Race ay biglang napatay ni Zhao Fang? Ang iba pang mga miyembro, na medyo mababa ang antas ng paglilinang, ay medyo nahihirapang maunawaan kung ano ang nangyari. Sa lohikal na pagsasalita, napakahirap para sa mga cultivator na may parehong ranggo na pumatay sa isa't isa, ngunit mukhang napakadali ni Zhao Fang. Brat, pinatay mo siya. Sa wakas ay nag-react ang Ancient God Dark Crow, ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit at ang kanyang mga mata ay pumutok na may layuning pumatay. Isang malaking tagumpay ang tila nalalapit, ngunit ngayon, bigla siyang natalo sa pinakamataas na rank 8. Bukod dito, ang higanteng lalaking iyon ay pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bagamat natalo sila sa pinakamataas na rank 8, mayroon pa rin silang rank 9 Ancient God. Muling nagdilim ang mood ng Celestial Net Sect Master habang nakatingin siya sa Ancient God Dark Crow. Kung hindi tumakas ang Ancient God Blue Distance, maaaring nagtulungan silang tatlo para itulak pabalik ang Ancient God Dark Crow. Kung ipinapadala mo ang iyong sarili sa iyong kamatayan, bakit hindi kita patayin? Bahagyang ngumiti si Zhao Fang sa Ancient God Dark Crow. Junior, kung gaano ka masungit kumilos, mas magiging miserable ang kamatayan mo. Tinitigan ni Ancient God Dark Crow si Zhao Fang. Sa kanyang pananaw, ang lahat ng nangyari ngayon ay dahil ang higanteng lalaki ay masyadong pabaya, na nagpapahintulot kay Zhao Fang na mag-atake ng isang nakamamatay na sneak attack. Ngunit siya, ang Ancient God Dark Crow, ay hindi kailanman magpapagaan sa kanyang mga kalaban. Whoosh! Sa isang madilim na iglap, ang Ancient God Dark Crow ay bumaril kay Zhao Fang, itinutok ang kanyang sibat. Isang maitim na kayumanggi at malupit na apoy ang agad na bumulaga. Ang dark brown na apoy ay hinaluan din ng magulong space energy na nakagambala sa espasyo at naging imposible para kay Zhao Fang na gumamit ng instant movement. Swish! Hindi mabilang na mga daloy ng gintong liwanag ang lumitaw kay Zhao Fang, at pagkatapos ay naging isang bahid ng liwanag at naglaho sa malayo.
Ang apoy ay sumabog sa afterimage na iniwan ni Zhao Feng sa lupa, nag-iwan ng isang nasusunog na bunganga na mahigit 1,000 talampakan ang lalim. Nang makita ang kanyang pag-atake na miss, agad na hinabol ng Ancient God Dark Crow, ang kanyang sibat ay nagpaputok ng bola ng sunod-sunod na bola ng dark brown na apoy sa kadiliman, na naging sanhi ng pag-atras ng kaibigan at kalaban sa takot. Gayunpaman, mabilis na umiwas si Zhao Feng sa kalangitan, kumaway pa sa paligid ng kanyang Chaos Origin Divine Sword ng ilang beses upang madaling magpadala ng ilang kalaban na sundalo. Ang batang ito, kahit hindi gumagamit ng spatial blink, napakabilis pa rin niya. Nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God Dark Crow. Kahit na siya ay isang rank 9 Ancient God, mas mabagal pa rin siya kaysa kay Zhao Feng. Sa sandaling ito, tila binabaliwala ni Zhao Feng ang pag-giral ng Ancient God Dark Crow at pinapatay ang lahat ng iba pang miyembro ng Blazing Gold Race. Mahusay. Hindi ko akalain na magiging ganoon kabila si Zhao Feng. Nagulat ang Celestial Net Sect Master. Pakiramdam niya ay nakakakita siya ng kaunting pag-asa. Ang iba pang miyembro ng Celestial Net Sect ay muling nabuhayan ng loob sa tanawing ito. Arg! Arg! Walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa kalangitan ng Celestial Net Sect. Isang bahid ng gininto ang liwanag ang lumipad sa himpapawid, kumukuha ng isa o dalawa sa bawat pagdaan at tumalsik ng dugo ang kalangitan. At ngayon na nagsimula na ring umatake ang mga miyembro ng Celestial Net Sect, ang mga pagkatalo sa Blazing Gold Race ay nagsimulang tumaas. Arg! Kahit na ang isang tao na parang Ancient God Dark Crow ay nagngangalit ngayon sa matinding galit. Sa sandaling ito, napapanood lang niya si Zhao Feng na pinutol ang kanyang mga tauhan. Ang higit na nagparamdam sa kanya na walang magawa ay tila pinaglalaroan siya ni Zhao Feng. Sa tuwing siya ay malapit ng maabutin, si Zhao Feng ay biglang bumibilis at madaling makatakas sa kanyang pagkakahawak. Bagamat ang cultivation ni Zhao Feng ay seliado sa peak rank 8, pinanatili pa rin niya ang kanyang high-level na kakayahan at pangunawa. Kung hindi lang dahil sa ayaw niyang maglagay ng masyadong kahanga-hangang display, matagal na niyang napatay itong Ancient God Dark Crow na ito. Patayin. Patayin ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race. Ang Celestial Net Sect Master at marami sa mga miyembro ng upper echelon ng sekta ay nagrally at sumabak sa labanan. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay mga kaaway na sumalakay sa kanilang sekta at pumatay sa kanilang mga kasamahan. Bukod dito, ang pagpatay sa mga miyembro ng Blazing Gold Race ay maaaring makakuha sa kanila ng mga kontribusyon na puntos na maaari nilang ipagpalit para sa mahalagang mga mapagkukunan na bihira nilang makuha ng normal. Sa pangunguna ni Zhao Feng, mabilis na nangunguna ang Celestial Net Sect. Hindi nagtagal, karamihan sa mga miyembro ng Blazing Gold Race na dinala ng Ancient God Dark Crow ay napatay. Marami pa ang tumakas sa gulat. Hindi ko akalain na magiging napakabilis ni Zhao Feng na kaya niyang iwan kahit isang rank 9 Ancient God sa alikabok. Magalang na tumangala ang Celestial Net Sect Master sa bahid ng gintong liwanag. Dahil mismo sa bentahe ni Zhao Feng sa bilis kaya hindi umatras ang Ancient God Dark Crow, na nagpapahintulot sa Celestial Net Sect na gawing isang mahimalang tagumpay ang pagkatalo. Natalo tayo. Ang Ancient God Dark Crow ay may napakasamang ekspresyon. Hindi niya akalain na magiging ganito ang laban. Sa sandaling ito, mayroon na lamang siyang ilang mahihinang True Gods at isang rank 7 Ancient God na natitira sa ilalim ng kanyang utos, ngunit ang mga pagkalugi ng Celestial Net Sect ay halos hindi gaanong mahalaga. Palibutan at patayin ang Blazing Gold Race. Agad na umungol si Zhao Feng. Ang mga eksperto ng Celestial Net Sect ay sumulong. Samantala, ang mga ordinaryong True Gods ng Celestial Net Sect ay nagsimulang maglatag ng mga arrays o muling nag-activate ng defensive array. Kinuha ng Celestial Net Sect Master ang kontrol sa hanay na nagpo-protekta sa sekta, nagpadala ng asol na dragon sa Ancient God Dark Crow. Maghintay ka. Sa susunod, huhugasan ng matandang ito sa dugo ang Celestial Net Sect. Ang Ancient God Dark Crow ay paos na umungal, ang pagkamuhi sa kanyang puso sa pinakamataas. Swish! Pinangunahan ng Ancient God Dark Crow ang kanyang natitirang mga tauhan sa pag-atres. Sinabi ko bang bibitawan na kita? Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Zhao Feng sa harap ng Ancient God Dark Crow, isang magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Junior, kung gustong umalis ng matandang ito,
hindi mo ako mapipigilan. Ungol ng Ancient God Dark Crow. Sa kanyang pananaw, si Zhao Feng ay nakahihigit lamang sa kanya sa bilis. Ang kanyang aktwal na lakas ay mas mababa pa rin kaysa sa isang rank 9 Ancient Gods. Kung gayon hayaan mo akong subukan. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng habang siya ay bumaril pasulong. Whoosh! Ang madilim na pilak na Chaos Origin Divine Power ay naging espada at tumusok pasulong. Boom! Bang! Ang Ancient God Dark Crow ay muling nagwalas gamit ang kanyang sibat, at pagkatapos na magpalitan ng ilang suntok sa hangin ang dalawa, naghiwalay sila. Naalarma si Ancient God Dark Crow habang sinusulyapan niya ang mga sugat sa kanyang katawan. Bagamat sila ay napakaliit, ang mga pag-atake ay bumagsak sa kanyang mga depensa. Kasabay nito, naramdaman din niya na nakuha ni Zhao Feng ang malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Ang Chaos Origin Divine Sword ni Zhao Feng ay pumutok sa lakas at tila mas malakas pa kaysa dati. Paano ito nangyari? Nagulat at natigilan ang Ancient God Dark Crow. Maging ang mga depensa ng kanyang rank 9 Ancient God na katawan ay madaling nasira ni Zhao Feng. Boom! Sa sandaling ito, ang Celestial Net Sect Master at ang iba pang Ancient Gods ng Celestial Net Sect ay sumusugod. Agad na napalibutan ang Ancient God Dark Crow. Kalokohan! Napangiwi ang Ancient God Dark Crow, batid niya na siya ay nasa isang masamang kalagayan. Naghahanda pa lang siyang gamitin ang isa sa kanyang mga hakbang na Nagel iligtas buhay, nang biglang, isang kakaibang alon ng enerhiya ang dumating mula sa kanyang likuran. Ilang sandali pa, isang maitim na pilak na espada ang tumusok sa kanyang dibdib, na may dalang napakaraming ginto at pulang dugo. Boom! Isang magulong pagsabog ng enerhiya ang bumaril at bumalot sa katawan ni Ancient God Dark Crow. Ang kabagsikan ng enerhiya na ito ay agad na nagparamdam sa Ancient God Dark Crow na ang kanyang kamatayan ay nalalapit na. Imposible ito. Ang lakas mo. Napatulala ang Ancient God Dark Crow. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng sa sandaling ito ay higit pa sa isang rank 9 Ancient God. Iyon mataas na antas na diskarte sa paggalaw at antas ng pangunawa, ang makapangyarihang mga kasanayan sa pakikipaglaban at divine power, at ang intent na enerhiya. Hindi ito mga bagay na dapat taglayin ng pinakamataas na rank 8 Ancient God. Ngunit ang Ancient God Dark Crow, na nakakaalam ng lahat ng ito, ay hindi nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Swoosh! Sa pagindayog ng kanyang espada, pinutol ni Zhao Feng ang Ancient God Dark Crow sa dalawa. Patay! Nataranta ang mga miyembro ng Celestial Net Sect. Bagamat napapaligiran sila ng Ancient God Dark Crow, hindi naman siya ganoon kalubha. Dapat ay mayroon pa siyang ilang trump card na magagamit sa kanya. Ngunit sa isang iglap, nilipol siya ni Zhao Feng. Napatay sa isang suntok. Ang Celestial Net Sect ay natigilan. Ancient God Dark Crow, salamat sa iyong divine power. Pinalakas mo pa ang aking Chaos Origin Divine Power. Ngumiti si Zhao Feng. Kaya ang divine power ni Lord Zhao Feng ay napakapambihira, na may kakayahang makuha ang divine power ng iba upang madagdagan ang lakas nito. Si Lord Zhao Feng ay talagang isang bihirang henyo ng spiritual race. Ang karamihan ng Celestial Net Sect ay humahanga kay Zhao Feng, at medyo ilang babaeng disipulo ang nagsimulang ituring si Zhao Feng bilang kanilang perpektong lalaki. Mula sa simula hanggang sa pagtatapos, ang Chaos Origin Divine Power ni Zhao Feng ay patuloy na lumalakas. Matapos makuha ang kapangyarihan ng Ancient God Dark Crow, ang kanyang divine power attacks ay mas malakas. Sa iba pang miyembro ng Celestial Net Sect na nakapalibot at pinipigilan ang Ancient God Dark Crow, nagkaroon ng sapat na oras si Zhao Feng para mag-ipon ng enerhiya at patayin ang Ancient God Dark Crow sa isang suntok. Ang lahat ng ito ay tila nangyari na may kaunting kahirapan. Tanging ang Celestial Net Sect Master ang nakatagpo nito na napakagulo. Nang tumingin siya kay Zhao Feng, bigla niyang nakita ang kabataang ito na parang napakalawak na mabituing kalangitan, misteryoso at hindi maarap. Nagawa nating talunin ang Blazing Gold Ray sa pagkakataong ito salamat sa kooperasyon ng lahat sa Celestial Net Sect. Lumingon si Zhao Feng sa mga miyembro ng Celestial Net Sect at ngumiti. Nang matapos ang labanan, ang buong Celestial Net Sect ay nagtungo sa pagbibilang ng mga nasawi at pag-aayos ng mga pinsalang nagawa sa sekta. Bumalik si Zhao Feng sa kanyang sariling palasyo upang magtanim.
Para sa kanyang unang labanan, hindi na kailangang maglagay ng masyadong nakasisilaw na display. Ang digmaan ay magtatagal ng mahabang panahon. Siya ay dahan-daang maghahayag ng higit at higit pa sa kanyang lakas hanggang sa ibunyag ang kanyang aktwal na paglilinang ay hindi makakuha ng anumang hinala mula sa iba. Bukod pa rito, ang pakikipaglaban habang pinipigilan ang kanyang kultibasyon ay maaaring ituring na isang uri ng pagsubok para kay Zhao Fang. Kinaumagahan, abala pa ang buong Celestial Net Sect sa trabaho, nang biglang, 20 puting daloy ng liwanag ang bumaba. Tumingin ang Celestial Net Sect Master at ilang miyembro at nakita na iyon ay Ancient God Blue Distance at Ancient God Ice Origin. Naninigas ang mukha ng Ancient God Blue Distance habang dahan-dahan siyang bumababa sa Celestial Net Sect, ngunit ang gwapong mukha ng Ancient God Ice Origin ay namumula sa kahihiyan, at parang wala siyang ibang gusto kundi ang lumubog sa lupa. Kagabi, balak kong humingi ng reinforcement. Hindi ko akalain na kaya mong harapin ang krisis ng mag-isa. Awkward na sabi ng Ancient God Blue Distance. Sa katotohanan, ang Ancient God Blue Distance at Ancient God Ice Origin ay hindi talaga tumakas ng napakalayo. Kaya, mabilis nilang napagtanto na ang Celestial Net Sect ay nagtulak pabalik sa Blazing Gold Race. Maraming salamat sa pag-aalala, Ancient God Blue Distance. Mahinang sagot ng Celestial Net Sect Master. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Blue Distance ay isang peak rank 8 Ancient God ng spiritual race. Dahil sa komplikadong web ng mga relasyon sa lugar, hindi siya naglakas loob na saktan siya. Ngunit tahimik sa kanyang sarili, ang Celestial Net Sect Master ay walang kabuluhang sinabi. Kailangan mo bang isama ang iyong anak kapag humihiling ng mga reinforcement? Ang mga disipulo ng Celestial Net Sect ay lahat ay may hitsura ng paghamak at pang-aalipusta, ngunit wala silang sinabi. Sa sandaling ito, lumabas si Zhao Fang na may ngiti sa kanyang mukha at tumingin sa mag-ama na tumakas sa gitna ng labanan. Zhao Fang, sabihin mo sa akin, paano ninyong lahat nalutas ang krisis kagabi at itulak pabalik ang kalaban? Itinoon ng Ancient God Blue Distance ang kanyang tingin kay Zhao Fang at agad na nagtanong. King of Gods, Kabanata 1410. Sneak attack sa gabi. Zhao Fang, sabihin mo sa akin, paano ninyong lahat nalutas ang krisis kagabi at itulak pabalik ang kalaban? Itinoon ng Ancient God Blue Distance ang kanyang tingin kay Zhao Fang at agad na nagtanong. Malinaw na hindi maiiwasan ang pagkatalo kagabi, at nang siya, ang Commander-in-Chief, ay tumakas, dapat na mas tiyak ang kapahamakan ng Celestial Net Sect. Ngunit ang resulta ay ganap na hindi inaasahan. Hindi lamang nakaligtas ang Celestial Net Sect, natalo pa nito ang Blazing Gold Race, at narinig niya na ang Blazing Gold Race ay dumanas ng malagim na pagkatalo. Ang mga miyembro ng Celestial Net Sect na nakakita sa tanawing ito ay hindi maiwasang mapangiti. Nang tumakas ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak, ang nagligtas sa Celestial Net Sect ay natural na si Zhao Fang. Ang katotohanang may mukha pa silang babalikan ay sapat na kahanga-hanga, ngunit ngayon, kinu-question pa nila si Zhao Fang. Kagabi, Ancient God Blue Distance, nang pumunta ka para kumuha ng mga reinforcement ang Blazing Gold Race ay nagpakawala ng kanilang bantay. Habang ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay pabaya, gumawa ako ng palihim na pag-atake at pinatay siya. Sabi ni Zhao Fang. Kakaibang mga tingin ang lumitaw sa mga mukha ng mga miyembro ng Celestial Net Sect. Walang mali sa paliwanag ni Zhao Fang, ngunit parang pinupuri niya ang Ancient God Blue Distance. Ngunit ang ganitong uri ng papuri ay lalong nagpahiya sa Ancient God Blue Distance. Pinatay mo ang pinakamataas na rank 8 Ancient God. Ngunit ang Ancient God Blue Distance ay mas nag-aalala tungkol sa huling bahagi, at tinitigan niya si Zhao Fang sa gulat. Bagamat nakita niyang minsang umatake si Zhao Fang kagabi at natagpo ang may disenteng lakas si Zhao Fang, ang pagpatay sa pinakamataas na rank 8 ay ganap na hindi inaasahan. Lalong nabigla ang Ancient God Ice Origin. Si Zhao Fang ay may kakayahang pumatay ng pinakamataas na rank 8. Tama. Nang umalis ang Ancient God Blue Distance, hindi ako hinawakan ng higanteng iyon sa anumang bagay, na humahantong sa ganoong resulta. Bukod dito, ang mga miyembro ng Celestial Net Sect ay naglagay ng isang malakas na pagtutol upang labanan ang Blazing Gold Race. Sa huli,
Sa pamamagitan ng pag-asa sa pangkat na nagpoprotekta sa sekta at sa terrain, nagawa naming magkaisa at mapatay ang Ancient God Dark Crow. Dagdag ni Zhao Fang. Duda na tinanggap ng Ancient God Blue Distance ang unang kalahati, ngunit nang marinig niya na pinatay ang Ancient God Dark Crow, naiwan siyang tulala. Paano kaya iyon? Ang lahat ng ito ay dahil si Zhao Fang ay napakatapang at nagtrabaho upang baligtarin ang tubig. Agad nang umiti ang Celestial Net Sect Master at sinabi. Ginawa ni Zhao Fang ang kanyang makakaya upang mabawasan ang kanyang kontribusyon sa kanyang paliwanag at purihin sila. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Celestial Net Sect ay napahiya sa lahat ng papuri na ito. Ang lahat ng antas ng Celestial Net Sect ay nakabuo ng mas magandang impresyon kay Zhao Fang. Siya ay malakas, matapat, responsable, at mahinhin. Ang paghahambing sa kanya sa Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak ay parang paghahambing ng langit sa lupa. Patay na ang Ancient God Dark Crow. Ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak ay na-freeze sa lugar, blanko ang kanilang mga isip. May kakaibang nangyayari dito. Lumamlam ang ekspresyon ng Ancient God Blue Distance. Paanong ang isang makapangyarihang rank 9 Ancient God ay mahuhulog sa isang lugar na tulad nito? Nahulaan niya na ang Ancient God Dark Crow ay hindi namatay at talagang tumakas habang lubhang nasugatan o ang mga reinforcement mula sa spiritual race ay dumating at nailigtas ang Celestial Net Sect, ngunit ang Celestial Net Sect ay hindi nasisiyahan sa kung paano siya tumakas at ginawa ang mga kasinungalingang ito upang sadyang galitin siya. Ang Ancient God Blue Distance ay dumanas ng matinding dagok, at nawalan siya ng tiwala ng Celestial Net Sect. Kahit ipagpatuloy niya ang pagtatanong, hindi siya masyadong matututo. Ang mas masahol pa ay ang Celestial Net Sect ay tila nakabuo ng isang mahusay na relasyon kay Zhao Fang. Ang batang ito ay hindi simple. Tinitigan ng Ancient God Blue Distance si Zhao Fang at nag-isip. Ang isang taong makakapatay ng pinakamataas na rank 8 Ancient God ay magkakaroon ng lakas ng isang ordinaryong rank 9 Ancient God. Higit pa rito, naramdaman niyang may mahalagang papel si Zhao Fang sa pagpapalit ng sitwasyon sa Celestial Net Sect mula sa pagkatalo tungo sa tagumpay. Ngunit ang Ancient God Blue Distance pa rin ang commander ng lugar na ito at kailangan pa ring sundin ni Zhao Fang ang kanyang mga utos. Ayos lang basta okay ang lahat. Patuloy kong uutusan ang lahat sa pagprotekta sa Celestial Net Sect, pagpatay sa Blazing Gold Race, at pagpapakilala sa ating mga pangalan sa buong Ziling Zone. Malakas na ipinahayag ng Ancient God Blue Distance. Pagkatapos ay dinala ng Ancient God Blue Distance ang Ancient God Ice Origin pabalik sa Celestial Net Sect. Sa loob ng kanilang silid. Ama, bakit kailangan pa nating bumalik? Ang Ancient God Ice Origin ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Siya ay isang henyo ng spiritual race, at hindi pa siya nakagawa ng anumang bagay na nakakahiya gaya ng pagtakas sa gitna ng isang labanan at pagkatapos ay nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik. Kung nawasak ang Celestial Net Sect, maituturing na lang sana tayo bilang mga maswerteng nakaligtas, ngunit dahil maayos ang Celestial Net Sect, kung ang usapin ng pagtakas natin sa gitna ng labanan ay kumalat pabalik sa spiritual race, wala akong mukhang maipapakita ang sino man sa hinaharap. Bumalik ako para masugpo ko ang bagay na ito. Agad na tawag ng Ancient God Blue Distance. Tumango ang Ancient God Ice Origin. Tama ang kanyang ama. Sa ngayon, nahihiya lang sila sa harap ng Celestial Net Sect, ngunit kung ipahiya sila sa harap ng buong spiritual race, ang kanyang reputasyon ay ganap na masisira. Bukod dito, sa bigong pag-atake na ito, ang Blazing Gold Race ay tiyak na hindi na muling aatake sa ngayon. Sa pagbabalik, makakapagpahinga tayo ng maluwag habang nakakakuha pa rin ng maraming kontribusyon na puntos. Ang Ancient God Blue Distance ay naglagay ng mapanlinlang ng ngiti. Tama si tatay. Napangiti din ang Ancient God Ice Origin. Bilang mga miyembro ng spiritual race, kailangan lamang nilang bantayan ang mga mahahalagang paksayon o kuta upang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon. Kung mayroon silang oras, maaari silang tumulong sa mga kalapit na paksayon at pumatay ng ilang kalaban upang makakuha ng higit pang mga kontribusyon na puntos. Sa labas, Brother Zhao, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Sa tingin ko mas bagay ka sa posisyon ng commander. Bulong ng Celestial Net Sect Master.
Dahil sa mahimalang tagumpay kagabi, pansamantalang nakalimutan ng Celestial Net Sect Master ang kanyang kalungkutan, ngunit hindi niya inaasahan na walang kahihiyang babalik ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak. Bagamat bata pa si Zhao Fang, siya ay makapangyarihan, responsable, at mahinhin. Kumpiyansa siya na walang tututol kung si Zhao Fang ang gagawing commander. Ayoko sa pagiging commander. Masyadong magulo. Tumawa si Zhao Fang bago bumalik sa kanyang palasyo. Wala siyang pakialam sa mga tagumpay o benepisyong ito, kaya hindi siya mapakali na gampanan ang gayong mga tungkulin. Nais lang niyang manatili sa larangan ng digmaan at maasa ang sarili habang unti-unting inilalantad ang kanyang tunay na paglilinang. Ang taong ito ay tunay na bukas isip at nag-aalala tungkol sa pangkalahatang sitwasyon. Kung magkakaroon ng panloob na awayan ang spiritual race habang nasa gitna ng digmaang ito. Tumingin ang Celestial Net Sect sa likod ni Zhao Fang, medyo nahihiya. Pagpasok sa kanyang tirahan, pumasok si Zhao Fang sa space-time robe. Sa oras na ito, sina Zhao Wang, Zhao Kong, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay pawang nililinang sa loob. Matagal nang naabot ni Zhao Kong ang rank 9 at maayos din niyang nakontrol ang malakas na pares ng Eyes of Space-Time. Umupo din si Zhao Fang na naka-cross-legged sa lupa at nagsimulang magtanim. Una, hinati niya ang isang bahagi ng kanyang isip para linangin ang Space-Time Intent at Five Elements Intent. Sa bawat paglakas ng mga intent na ito, mas lalakas din ang Chaos Origin Divine Power ni Zhao Fang. Matapos kumuha ng napakahalagang mapagkukunan ng oras, lubos na pinalakas ni Zhao Fang ang kanyang kakayahang maunawaan ang Time Intent. Ito, kasama ang tulong ng Ancestral Artifact Fragment, ay nangangahulugan na naintindihan ni Zhao Fang ang Time Intent ng pinakamabilis, at naabot na nito ang tuktok ng level 7. At ang space intent ni Zhao Fang ay nasa bingit ng maabot ang tuktok ng level 8, nangangailangan lamang ng kaunting panahon. Si Zhao Fang ay hindi nagmamadali. Mas pinili niyang gawin ang mga bagay-bagay ng hakbang-hakbang upang ang kanyang mga pundasyon ay matatag. Bukod sa kanyang lakas, nakatuon din si Zhao Fang sa kanyang kaluluwa. Ang mga pakinabang na ipinagkaloob ng God's Spiritual Eye ay nagbigay daan sa kaluluwa ni Zhao Fang na lumakas ng mas mabilis kaysa sa ordinaryong tao. Ang kanyang kaluluwa ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Naabot na ng soul intent ko ang peak rank 9. Kung tumaas ako ng kaunti, mas magiging madali ang pakikitungo sa mga half-step na Godlords. Natagpuan ni Zhao Fang ang kanyang sarili sa halip na inaasahan ang pag-unlad na ito. Pagkatapos kumuha ng ilang Lightning Soul Crystal, sinimulan niyang pinuhin ang kanyang kaluluwa at dagdagan ang enerhiya ng Lightning sa kanyang Lightning Soul Body. Lumipas ang 30 araw sa loob ng Space-Time Robe, kung saan ganap na naabsorb ni Zhao Fang ang enerhiya sa loob ng Lightning Soul Crystals at isang bahagi ng kanyang mga mapagkukunan ng paglilinang ng kaluluwa. Pagkatapos noon, itinuon ni Zhao Fang ang kanyang mga tingin sa isa pang kasanayan sa pakikipaglaban sa ika-4 na antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique. Ang Chaos Heaven Void Ring. Sa kaibahan sa Chaos Origin Divine Sword, ang Chaos Heaven Void Ring ay isang defensive skill. Ang Chaos Heaven Void Ring ay may isa pang katangian bukod sa defensive nito na mas malakas pa ang epekto nito sa paglamon. Maaari nitong kainin ang lahat ng enerhiyang nagtatagpo dito at gamitin ito upang palakasin ang sarili. Ang Chaos Heaven Void Ring na ito ay mas angkop para sa mga laban ng grupo. Maa-absorb ko kaagad ang enerhiya ng mga nakapaligid na pag-atake at gamitin ito para palakasin ang Chaos Origin Divine Sword para mabigyan ko ng nakamamatay na hampas ang mga kalaban ko. Bukod dito, ang mga labanan sa panahon ng isang digmaan ay mas magulo, at si Zhao Fang ay matagal nang tumigil sa pagkakaroon ng kalamangan ng isang matibay na pisikal na katawan. Dahil dito, ang paglilinang ng Chaos Heaven Void Ring ay isang napakaangkop na pagpipilian para sa kanyang sitwasyon. Habang nasa isip ang ideyang ito, nagsimulang maglinang si Zhao Fang. Lumipas ang ilang araw sa space-time robe. Isang magulong harang ng maputik na pilak na enerhiya ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang, na napuno ng isang lumalamon na force field na sumisipsip ng enerhiya ng mundo sa paligid niya. Buzz! Buzz! Ang madilim na pilak na hadlang na ito ay tila naging mas solid. Hindi masama. Maaari itong sumipsip ng iba pang mga enerhiya upang palakasin ang mga panlaban nito.
Ang ratio ng oras sa spacetime robe ay 50-1 na ngayon. Lumipas ang 2 araw sa labas ng mundo, na 100 araw sa spacetime robe. Sa gabi ng ikalawang araw. Whoosh! Whoosh! Maraming hindi kapani-paniwalang mahusay na nakatago na enerhiya ang pumasok sa Celestial Netsect. Ipinahiwatig ng aming mga ulat sa katalinuhan na, pagkatapos na pumasok si Zhao Feng sa War Zone, pumunta siya sa Celestial Netsect. Kailangan ba nating maging palihim? Bakit hindi na lang salakayin ang lugar at sakupin si Zhao Feng? 4 na malabong figure ang lumitaw sa hangin. Ang kanilang 4 na aura ay napakahusay na nakatago na tila sila ay isa sa kadiliman at hangin, halos hindi napapansin. Ang makapangyarihang divine senses mula sa Celestial Netsect ay paminsan-minsan ay dumadaan, ngunit hindi nila ito napansin. Narinig ko na ang Blazing Gold Race ay nagpadala ng Rank 9 Ancient God para salakayin ang lugar na ito, ngunit ang Celestial Netsect ay narito pa rin, ibig sabihin ay nabigo ang Rank 9 Ancient God. Kaya, ang Celestial Netsect na ito ay medyo mahirap pakitunguhan. Sabi ng isang payat na matandang lalaki, ang kanyang katawan ay kasing itim ng anino. Tama iyan. Ang utos na ibinigay sa atin ng Ancient God Ice Flame ay para lamang hulihin si Zhao Feng. Hindi na kailangang gawing komplikado ang mga bagay. Sabi ng isang matangkad at makapal na lalaki, malamig at may bisyo ang mga mata. Bagamat pinipigilan niya ito, may mga maltong apoy pa rin ang umaangat mula sa kanyang katawan. Ang pagtatangka ng Ancient God Dark Crow na kunin ang Celestial Netsect ay nangyari lamang ng ilang araw ang nakalipas at hindi pa ganap na kumalat. Napakaliit na bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam ng buong detalye ng labanang iyon. Ang grupong ito ng mga tao ay dumating sa utos ng Ancient God Ice Flame. Agad silang umalis pagkatapos malaman ang lokasyon ni Zhao Feng. Nahanap ko na ang bata. Gagawa ako ng palihim na pag-atake, tapos yung iba sa inyo dapat gumalaw agad para sugpuin siya, at pagkatapos tatakbo na tayo. Sabi ng matanda, na pamwesto sa pinakaharap. Lahat sila ay may ganap na pananampalataya sa mga pamamaraan ng Ancient God Shadow Death na ito. Ang Ancient God Shadow Death ay isang Rank 9 Ancient God na nakilala ng Ancient God Ice Flame sa kanyang mga paglalakbay. Siya ay bihasa sa pagtugis at pagpatay. Nabalitaan na ang dugo ng ika-18 na ranggo na Shadow Race ay dumaloy sa mga ugat ng Ancient God Shadow Death. Bagamat ito ay medyo manipis na bloodline, sapat na para sa kanya ang malayang paglalakbay sa dilim at pumatay ng hindi nag-iiwan ng bakas. Swish! Tahimik na lumapit ang grupo sa tirahan ni Zhao Feng. Maghanda! Ang Ancient God Shadow Death ay tumawag, at pagkatapos ay nag-transform siya sa isang malabo na batis na umatake sa hangin upang pilitin si Zhao Feng na lumabas. Swish! Bago pa man umatake ang Ancient God Shadow Death, isang straight-back silver-haired youth ang biglang lumitaw sa palasyo, isang walang pakialam na tingin sa kanyang mukha. Napakatagal ba ninyong nagliliwaliw dahil hinahanap ninyo itong Zhao?